Sa mahangganan ng Zabulon at Neftali, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayan ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikuran ninyo mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Noon din ay iniwan nila ang kalang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kalang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kalang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya mga tao sa kalang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo, narinig natin kung paanong tumawag si Jesus ng kanyang mga unang alagad. Matapos, nang mabalitaan ni Jesus na ang kanyang pinsang si Juan Bautista ay ibinilanggo, ay naging hudyat ito para kay Jesus na magsimula na ng kanyang misyon. Ang totoo, ang mga alagad ni Juan ang siyang mga naging unang alagad ni Jesus. Ang mga unang alagad ni Jesus noon pa man ay marami nang narinig tungkol kay Jesus. Kaya nga, nung dumating si Jesus upang magpabinyag kay Juan, ay doon na nagsimula na sila ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, baka tayo'y nagtataka na parang napakadali para sa mga dalawang pares na magkapatid, Si Simon at si Andres, sa Santiago at Juan. Sila'y dalawang pares na magkapatid, na para bagang sinutsutan lamang ay sumunod na agad. Hindi ganon. Ang totoo, matagal na nilang naririnig itong si Jesus mula sa kay Juan Bautista. Sapagat ang apat na ito ay unang mga naging alagad ni Juan Bautista. At nung si Juan ay, nung siya ay binilinggo, hanggang sa siya'y pinatay, pinugutan ng ulo, ang mga alagad ni Juan ay sumunod na kay Jesus. At ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Anong sigaw ni Jesus? Yung ding sigaw ni Juan Bautista. Pagsisihan ninyo at talikuran yung mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Yan ngayon din ang sigaw nitong si Hesukristo. At kung paanong si Jesus ay tumawag ng kanyang mga alagad, ngayon ang ating simbahan ay patuloy pa rin tumatawag ng kanyang mga alagad. Sapagkat alam ng Panginoon na ang kanyang buhay sa lupa bilang tao ay may hangganan, Dahil siya'y mamamatay, mabubuhay at aakyat sa langit. Kaya itinatag niya ang kanyang simbahan sa kanyang mga apostol na siya magpapatuloy ng pagpapahayag ng paghari ng Diyos. Magpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon. At mula nga noon, ang mga alagad na tinawag ni Jesus ang nagpahayag ng paghahari ng Diyos, sila naman ang nagsalin ng katungkulang ito sa mga sumunod na henerasyon.
Kaya hanggang sa dumating ngayon sa ating panahon, ang simbahan ay buhay na buhay pa rin. Dahil patuloy na tumatawag ang Panginoon ng mga alagad upang sumunod at ipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Sa mga kapatid, tayo ngayon ang tinatawag ng Panginoon. Lahat tayo ay tinatawag upang maging alagad. Maraming mga gawain ang ating Panginoon naghihintay sa atin. Subalit sa totoo lamang, hindi madaling tumawag ng mga magiging alagad. Kasi madalas tayo bilang mga Katoliko, madalas ang ating concern lamang ay magsimba pag Sunday, no? Magdebosyon, sumama sa prosesyon. Madalas hanggang ganun lamang. Pero sa totoo lamang, maraming gawain ang ating Panginoon na nais niyang tayo ay makibahagi. At madalas, marami sa atin kaya nagkakaroon ng pag-atubili o nagiging hesitant na sumunod. Unang-una sinasabi natin, hindi ko kaya yan. No? O kaya wala akong panahon. No? Madalas yun ang ating dahilan bakit hindi tayo sumusunod o tumatawag o tumutugon sa tawag ng Panginoon. Hindi ko kaya yan, mahina ako, makasalanan ako. Ang sa totoo lang, ganyan din ang una kong reaksyon. Nung naramdaman ko ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, ang reaksyon ko rin, makasalanan ako, hindi ako nababagay dyan. Hindi ako nararapat. Mahina ako. Nakatingin ako ay sa aking sarili. Subalit alam niyo, pagka'y tinawag ng Panginoon, oo nga, mahina ka, alam ng Panginoon yan eh. Alam ng Panginoon, makasalanan ka. Hindi mo na kailangan sabihin niya sa Kanya, alam na niya yan. Alam niya na kung ano yung kahinaan mo. Alam niya na rin kung anong kalakasan mo. Alam niya yan. Pag tinawag ka ng Panginoon, dapat ang tingin natin kay Lord. Kay Lord. Kasi kung tinawag ka niya, magtiwala tayo na tayo tutulungan niya upang baguhin ang ating sarili. Tutulungan niya tayo upang matutunan natin yung ipagagawa sa atin ng Panginoon. Wala naman pong taong isinilang na alam na ang gawain ng Panginoon. Walang ganun. Ako nga, pag titingnan ko yung sarili ko, dati hindi ko kayang humarap at magsalita sa mikropono sa napakaraming tao. Hindi ko kaya ito, hindi ko kaya itong gawin. Grabe ang aking kaba. No? Nangangatog ang aking mga tuhod sa sobrang kaba, sa sobrang nerbiyos. Kaya lamang, yun nga, unti-unti, pag tinawag ka ng Panginoon, pag ikay nagtiwala kay Lord, aakayin ka niya, tuturuan ka niya, gagabayan ka niya. Kaya nga sabi ko, huwag kang masyadong nakatingin sa sarili mo. Kasi madidiscourage ka talaga. Tumingin ka kay Lord, magtiwala ka, babaguhin ka niya. No? Babaguhin ka niya, tuturuan ka niya at gagabayan ka niya. No? Yun din ang tawag sa atin. No? Kaya nga mga kapatid, focus lamang kapag may nagtatanong sa akin, kasi ako po ay 34 years ng pari. Ang laging tanong sa akin, ano ang sikreto? No? Kasi sa aking mga kasabay, may mga lumabas na, may nag-asawa na, at siyempre, may namatay na. Ang tanong, Father, ano ba ang sikreto mo? Ang totoo, wala naman sikreto. Kinakailangan lang, focus lang kay Lord. Huwag tayong tumingin sa ating mga kasamahan. Kasi madalas, kung sino pa yung mga kasamahan natin, sila pa yung magiging mga katitisura natin eh. Sila pa yung mga nagiging cause of our scandal. No? Kung sino pa yung mga namumuno, madalas sila pa yung mga nagiging dahilan para ikay matisod. Kaya huwag ka silang tumingin, mga tao lang yung mga yan, mahihina din yan. Tumingin ka kay Lord. No? Dati-rati nga, ako'y bata pang pari, ang dami-dami kong nakikita mas skandalo sa simbahan. Subalit sa halip na ako'y ma-discourage, kasi noong una, bago pa akong pari, sabi ko, ano ba to? Ito ba yung simbahang pinasok ko? Sa halip na ako'y may discourage, sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman silang tumawag sa akin, si Lord naman. Kaya hindi ako dapat sa kanila tumingin.
kundi kay Lord, no? So yun po, mga kapatid, focus lang. Alam niyo mga kapatid, bilang mga alagad na sumusunod kay Kristo, may dalawang bagay na dapat tayong baunin. Unang-una, kinakailangan meron tayong, ito laging ginagamit itong simbolismo eh. Kinakailangan meron tayong moral compass. No? Yung moral compass na yan, ito something that should be developed in us, no? Paano ba na-develop yung moral compass? Kasi yung moral compass will always point you to Jesus Christ, no? Ang compass po kasi ay it will show you the right direction, eh, no? It will always point you to Jesus Christ. Paano ba nabibuilt in, nade-develop sa atin yung moral compass? Ito sa pamagitan ng palaging pagbabasa ng banal na aklat. Biblia po. Ngayong Sunday, pinagdiriwang natin ang Bible Sunday. Bilang pagpapahalaga at pagkilala natin sa kahalagahan ng Biblia, nagtataglay ng salita ng Diyos. Tuwing tayo nagbabasa ng Biblia, mas higit nating nakikilala si Kristo, ang kanyang kalooban, na de-develop, na form yung ating moral compass. No? At ang simbahan naman, ang ating anchor. Alam niyo yung anchor, yung angkla. Bawat barko o bangka, para hindi madadala ng alon, kasi pag hindi ka nag-angkla, yung bangka mo ay maaring madala ng alon at madala ka sa laot. No? Subalit dahil sa angkla, kahit na malalakas ang alon, you will stay in your place. No? So ganun din ang simbahan, kailangan natin na tayo ay nasimbahan at pinag-aaralan natin ang turo ng simbahan, sapagkat sa simbahan ni Kristo, doon niya iniwan ang kanyang mga aral. Yun ang ating magiging angkla. Kasi sa panahon natin ngayon, napakaraming mga false prophets, mga bulaang propeta, napakaraming mga fake news. Di ba? Ngayon kasi, nababaligtad ng ang katuruan. Di ba? Nagiging normal na ang kasalanan, normal lang magnakaw, di ba? Normal na ang magsinungaling, normal na yung mag-live-in na lamang at di nagpapakasal, nababaligtad na. Pero kung nakaangkla tayo sa turo ng simbahan, alam natin kung ano yung tama. Hindi tayo magpapadala sa ginagawa ng karamihan. Tandaan natin mga kapatid, no? Hindi po rin ginagawa ng karamihan nagiging tama. Ang mali ay mali pa rin. Kaya kailangan natin ng simbahan, ang turo ng simbahan, sapagkat yun ang magsisilbing angkor or angkla para tayo ay hindi nadadala ng mga alon palayo. No? So yun po. Tandaan natin, tayo ang mga alagad ni Kristo na isinusugo upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Kung hindi man salita sa ating gawa, pinakamalakas na paraan ng pagpapahayag ay sa ating gawa, sa ating pamumuhay, sa ating example. Amen? Tumayo tayo at pahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may